Matagal nang pinaplano ni Meghan ang kanyang ika-18th birthday at sinimulan na nilang pag-usapan ang mga ideya kasama ang kanyang ama. Nangako si Conrad na siya ang sasagot sa bayad para sa kwarto ng hotel kung saan gaganapin ang party ni Meghan kasama ang kanyang mga kaibigan. Bagamat maraming pagkakataon noon na hindi tinutupad ni Conrad ang kanyang mga pangako, umaasa si Meghan na sa pagkakataong ito ay paninindigan niya ito para sa espesyal niyang araw. Isa pa sa mga ipinangako ni Conrad ay siya ang maghahatid kay Meghan sa salon sa umaga bago ang party upang magpaganda. Pagsapit ng araw ng selebrasyon, nagising si Meghan nang masigla at sabik na simula ng araw, lalo na't nakatakda ang kanyang hair appointment ng bandang 10:30 ng umaga. Ngunit pagbangon niya mula sa kama, hinanap niya ang ama at nadatnan itong walang malay sa sofa sa sala. Sinubukan niya itong gisingin, ngunit malinaw na lasing pa ito o may matinding hangover at ayaw gumalaw mula sa pagkakahiga. Ayon kay Meghan, labis siyang nadismaya at nasaktan dahil pinangakuan siya ng ama ngunit muling nabigo. Nagsimulang sigawan ni Meghan si Conrad upang gisingin ito, hanggang sa bahagyang nagkamalay ang ama at nauwi sila sa pagtatalo. Sa sobrang inis at pagkadismaya, nagsimulang maghagis si Meghan ng mga bagay na nasa paligid ng kanilang magulong bahay patungo sa ama. Nang mapagtanto niyang hindi kakayaning magmaneho ni Conrad papunta sa salon, tinawagan na lamang niya ang isa sa kanyang mga kaibigan upang siya na ang magsundo. Bagaman at inis pa din, sinabi ni Meghan na kalmado na siya pagdating ng kaibigan at sumabay na siya papunta sa salon. Bago umalis, tinawag niya pa ang ama at nagpaalam habang lumalabas ng bahay. Pagkatapos niyang magpagupit at mag-ayos, sinubukan niyang gamitin ang debit card ng ama upang magbayad, ngunit hindi gumagana ang PIN o maaaring mali ang natandaan niyang numero. Ilang ulit niyang tinawagan si Conrad, ngunit hindi ito sumasagot. Pinaniniwalaan niyang muli itong nakatulog. Bandang 3:45 ng hapon, tinawagan ni Meghan si Kayla, ang kanyang matagal ng kaibigan, at hiniling kung maaari nitong puntahan ang bahay nila upang silipin si Conrad at itanong ang tamang PIN para maipagpatuloy niya ang booking sa hotel. 5 taon na ang pagkakaibigan ni Meghan at Kayla, at halos 2 minutong biyahe lang ang layo ng bahay ni Kayla. Kaya naman, bandang 4:00 ng hapon, dumating si Kayla sa bahay ni Meghan. Karaniwan na kay Kayla ang basta na lang pumasok sa bahay ni Meghan. Kaya't pag-akyat niya ng hagdan, narinig niyang tinawag siya ni Conrad at bumati ng hello. Sumagot naman si Kayla at pagdating niya sa sala, laking gulat niya sa kanyang nakita. Ayon kay Kayla, tila babalot ng paso, dugo, lapnos or kung ano man si Conrad. Hindi niya matukoy ng eksakto kung ano ang nasa katawan nito, pero alam niyang may mali. Tinanong ni Kayla si Conrad kung ano ang nangyari at ang tanging sagot nito ay hindi raw niya alam, pero masakit daw ang kanyang kamay. Inabot niya ito kay Kayla at halos mapasigaw si Kayla sa nakita. Itim na kulay ube ang mga dulo ng daliri nito at baluktot na baluktot ang mga kuko. Halatang wala sa sarili si Conrad. Nakaupo lamang siya sa sofa, nakabalot ng kumot, pero bakas pa rin ang kakaibang kulay sa kanyang mga binti na tila yellow-green at may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan maging sa kanyang anit. Makalipas lang ng ilang sandali, tumawag si Meghan at tinanong kung nakuha na ba ni Kayla ang card number. Naka-speakerphone ang tawag at sinabi ni Conrad ang mga numero ng card para kay Meghan na para bang walang nangyayari. Tila normal lang ang lahat. Hindi na alam ni Kayla kung ano ang iisipin. Habang si Conrad ay mukhang malubha na ang lagay, parang karaniwan lang ang usapan nila ni Meghan. Lumabas si Kayla ng bahay at tinawagan ang kanyang ina upang sabihin kung ano ang nangyayari. Habang nasa tawag pa siya, muling tumawag si Meghan. Sinabi ni Kayla, "Meghan, may mali sa tatay mo." Ngunit ang tugon lang ni Meghan ay isang tawa, sabay sabing, "Ay, ganun talaga yan," na para bang wala siyang pakialam o hindi niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Sinabi pa ni Meghan na tawagan na lang si Austin, ang kanyang kapatid, para siya na ang bahalang humarap sa sitwasyon.
Ayaw raw niya itong intindihin. Birthday niya iyon at gusto lang niyang mag-celebrate. Tinawagan ni Kayla si Austin at isinalarawan ang kanyang nakita. Sinabi nito sa kanya na ibaba ang tawag at tumawag agad sa 911. Nangako siyang papunta na siya. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang mga fire truck at mga paramedic sa bahay. Kailangan pa nilang makalusot sa masikip at magulong loob ng bahay upang marating si Conrad sa sofa. Nang mga oras na iyon, siya ay gising at nakakapagsalita pa, pero halatang lutang at litong-lito. Habang inilalabas si Conrad sa driveway papunta sa ambulansya, dumating naman sina Austin at ang kaibigan niyang si Lucas sa bahay. Habang papalayo ang ambulansya, nagpasya sina Lucas at Austin na pumasok sa loob ng bahay upang silipin kung ano talaga ang nangyari. Sa living room, sinabi ni Austin na may bakas ng dugo at puting pulbos sa sofa kung saan nakaupo ang kanilang ama, at may naamoy din siyang matapang na amoy ng kemikal. Sabay-sabay na pumunta sina Austin, Lucas at Kayla sa ospital. Pagdating doon, sina Austin at Lucas muna ang pumasok sa kwarto upang kausapin si Conrad. Sinabi nila sa kanya na hindi maganda ang lagay niya, halatang may mali. Ibinahagi ni Conrad na gumamit siya ng bug bomb sa bahay para sa mga pulgas ng pusa. Pero paulit-ulit din niyang sinasabi na hindi niya maalala ng buo ang mga nangyari. Sa bandang huli, nabanggit niya na tingin niya ay may mga bagay na inihagis sa kanya ni Megan, gaya ng tinapay, damit, pangkulay ng buhok, at posibleng mga panlinis sa bahay. Maya-maya, tumawag si Megan kay Austin at nagsimulang magtanong kung paano mapapagana ang bank card ng kanilang ama. Sagot ni Austin sa kanya, "Ewan ko at wala akong pakialam. Nasa ospital ako. Bakit yan ang inuuna mo ngayon?" Pagkatapos noon, ayon kay Austin, tila galit na ibinaba ni Megan ang tawag ng hindi man lang nagpapaalam. Habang ikinukwento ni Conrad kay Austin ang mga pangyayari, isang nurse ang nakarinig sa sinabi niya na posibleng may bagay na inihagis sa kanya si Megan, at anuman iyon, maaaring siyang naging sanhi ng mga sugat at pinsala sa katawan ni Conrad. Sa puntong iyon, halos sigurado na ang mga nurse na ang mga sugat ni Conrad ay sanhi ng chemical burns at kinakailangan siyang ilipat sa isang ospital na mas may kakayahang gamutin ang ganitong kalubhang kondisyon. Ang nurse na nakatuklas na posibleng sinadya ng isang tao ang pananakit kay Conrad ay agad na tumawag sa pulis upang i-report ang insidente. Bandang 9:00 ng gabi, sumailalim si Conrad sa ilang pagsusuri at lumabas na ang kanyang blood alcohol level ay nasa 0.255, malayo sa legal na limitasyong 0.08 para sa pagmamaneho. Isang malaking antas ito ng alkohol sa katawan, lalo na't halos 6 na oras na ang lumipas mula nang dumating ang ambulansya. Maaaring isiping gaano kainit at delikado ang lagay niya habang nasa bahay pa. Habang isinasagawa ang mga test, dumating ang 3 state troopers upang simulan ang investigasyon. Ngunit bago pa man nila makausap si Conrad, siya ay inilipat sa ibang ospital para sa agarang paggamot ng kanyang matitinding paso. Pagkaalis ni Conrad, humingi ng pahintulot si Austin sa kanyang mga kaibigan na pansamantalang dalhin ang mga alagang pusa ng kanyang ama sa kanilang tirahan. Pagbalik niya sa bahay ni Conrad, mas sinuri pa niya ang paligid upang maghanap ng anumang posibleng kemikal. Dito niya napansin ang isang bote na napapaligiran ng puting pulbo sa sofa kung saan nakahiga ang ama. Nang makita niya ito, agad siyang tumawag kay Megan at galit na sinisi ito. Isinigaw niya sa telepono na si Megan ang dahilan kung bakit napasok ang kanilang ama sa hospital. Sa mga oras ding iyon, nagdesisyon ang mga state troopers na hanapin si Megan upang tanungin siya ng ilang katanungan. Bandang 12:15 a.m., dumating ang 3 pulis sa parking lot ng hotel at nakita nila ang isang grupo ng mga kabataan sa loob ng isang sasakyan na tila naghahanda ng umalis. Nilapitan nila ang sasakyan at tinanong kung naroon si Megan at sinabi ng mga kabataan na oo. Lumabas si Megan sa sasakyan at doon siya sinimulang tanungin ng mga pulis sa harap ng kanilang patrol car upang makuna ng video sa dashcam ang buong usapan.
Ipinaliwanag nila kay Megan na hindi siya inaaresto at nais lang nilang makausap siya dahil nasa ospital ang kanyang ama. Sinabi nilang sinusubukan lamang nilang matulungan ang mga nurse na matukoy kung anong bagay ang dapat iwasan o panlunas, batay sa maaring naihagis kay Conrad. Sa una, hindi umamin si Megan na may inihagis siya. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pagtatanong ng mga pulis, kalaunan ay inamin niyang naghagis siya ng tinapay. Nang tanungin kung may inihagis ba siyang tubig, sinabi niya na maaaring nakahagis siya ng bote ng tubig. Pero hindi siya sigurado kung may tumama sa kanyang ama. Nang tanungin siya kung sa palagay niya ay may naihagis siyang bagay na maaaring magmukhang puting pulbos, sagot niya, "I think so." O, "Sa tingin ko, oo." Dahil sa sagot na ito, kahit hindi tiyak, itinuring ito ng mga pulis bilang pag-amin na nagtapon siya ng chemical sa kanyang ama. Kaya inaresto nila si Megan. Pagkatapos maaresto si Megan, dinala siya sa istasyon ng pulisya. Samantala, ang isa sa mga trooper ay nagtungo sa ospital kung saan inilipat si Conrad. Doon siya nagsimulang magtanong at sinabi ni Conrad na nag-away sila ni Megan at may mga bagay na inihagis ito sa kanya. Hindi niya tinukoy kung ano-ano ang mga iyon, pero nang hilingin ng pulis ang pahintulot para makapasok sa bahay upang mangalap ng ebidensya, pumayag si Conrad. Nang dumating ang mga pulis sa bahay, agad nilang napansin ang sobrang kalat at delikadong kalagayan ng lugar. May mga insekto sa kisame at nakita rin nila sa sofa ang isang bote na napapaligiran ng puting pulbos. Isa sa mga pulis ang kumuha ng litrato sa bote. Nakasaad sa etiketa nito, "Gets the clog out. Household 100% lye drain opener. Danger, poison, causes severe burns. Read all instructions carefully before use." Matapos maaresto si Megan, kinasuhan siya ng 1 count ng assault with intent to do great bodily harm less than murder. Pananakit na may layuning magdulot ng matinding pinsala ngunit hindi pagpatay, at 1 count ng domestic charge, kaugnay ng karahasan sa pamilya. Pinakawalan si Megan matapos maglagak ng $75,000 personal recognizance bond. Isa sa mga doktor na tumulong sa paggamot kay Conrad ay nagsabing unang-unang ginawa nila ay ang agarang pagdadala sa kanya sa operating room upang simulan ang tinatawag na debridement ng kanyang mga paso. Isang masakit at komplikadong proseso kung saan kinakayod at inaalis ang mga nasira at patay na balat at laman. Hindi na rin kailangang tukuyin pa kung saang bahagi ng katawan matatagpuan ang mga pinsala dahil literal na mula ulo hanggang paa ay may sugat si Conrad. Ayon pa sa doktor, ang ganitong uri ng pinsala sa balat ay karaniwang hinahati sa 4 na level, kung saan ang level 4 ang pinakamatindi at pinakamasalimuot. Karamihan sa mga tama sa katawan ni Conrad ay nasa pagitan ng antas level 3 at 4. Sinubukan siyang isailalim sa skin grafting, isang pamamaraan kung saan nilalagyan ng bagong balat ang bahagi ng nasunog na katawan. Ngunit tuwing may kaunting pagbuti, bigla namang kumakalat ang impeksyon. Paulit-ulit siyang tinamaan ng matitinding impeksyon, at dahil sa sobrang sakit na dulot nito, kadalasan ay nasa ilalim siya ng sedation upang makayanan ang proseso. Hindi naging maganda ang kanyang progreso gaya ng inaasahan ng mga doktor at pamilya. Maaaring dahil ito sa mahina na rin talaga ang kanyang immune system. Kalaunan, lumala ang impeksyon sa kanyang kaliwang binti, kaya napilitan si Austin na magbigay ng pahintulot para putulin ito. Hindi nagtagal, nawala rin ang kanyang kanang binti, dulot ng katulad ding impeksyon. Pagkalipas ng halos 5 buwan ng walang humpay na operasyon, sakit at trauma, naramdaman ni Conrad na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay sa ilalim ng life support, lalo na't wala namang tumatalab na gamot. Kaya't nagdesisyon siyang umuwi na lang at tumuloy sa hospice care. Upang sa huling sandali ng kanyang buhay, ay makapiling niya ang kanyang pamilya at makalayo sa sakit at lamig ng ospital. 3 araw lamang matapos siyang makauwi sa ilalim ng hospice care, pumanaw si Conrad dahil sa mga komplikasyong dulot ng kanyang mga natamong sugat. March 6, 2022, siya binawian ng buhay. Ayon sa mga ulat,
Hindi agad ipinabatid ni Austin sa iba nilang pamilya ang pagkamatay ni Conrad. Nalaman na lang nila ito nang muling maaresto si Megan. Ang medical examiner na nagsagawa ng autopsy kay Conrad ay nagtapos na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay chemical burns na nagdulot ng matinding komplikasyon sa kanyang mga kidney at baga. Idineklara ng examiner na ang paraan ng pagkamatay ay isang homicide o pagpaslang. Halos 15 buwan nang nasa kulungan si Megan habang hinihintay ang pagsisimula ng kanyang paglilitis na sinimulan sa pamamagitan ng jury selection noong June 12, 2023. Sa kanilang argumento, ang prosekusyon ay nagsabing sinadya ni Megan na gumawa ng timpla gamit ang lye upang ibuhos sa kanyang ama. Isang gawaing may layuning saktan o patayin ito. Ayon sa kanila, galit na galit si Megan nang makita niyang lasing o walang malay ang ama, kaya niya raw ibinuhos ang chemical habang natutulog ito. Samantala, sinabi ng depensa na hindi naman talaga walang malay si Conrad nang dumating si Kayla, at mismong si Conrad ang nagsabing gising siya noong nagtalo sila ni Megan. Ipinunto din ng depensa na wala ni isa man sa mga nakakita sa sofa ang nagsabing basa ito, kundi ang napansin lang ay may likido sa sahig sa tabi ng sofa na umaabot mula isang dulo hanggang sa kabila. Dagdag pa nila, dahil may problema si Conrad sa pag-ihi at madalas siyang umiihi sa sofa, posibleng ang likidong iyon ay ihi lamang at hindi kemikal. Ang uri ng lye na natagpuan sa bahay ni na Conrad at Megan ay ang ginagamit bilang drain opener, hindi tulad ng dreno na likido na agad na handa ng gamitin. Ang natagpuan ay pulbos, kaya para ito ay maging aktibo at mag-react sa balat, hindi naman kinakailangan ang komplikadong eksperimento. Kailangan lamang itong mabasa upang maging masidhi ang epekto sa balat. Ang lye ay naa-activate sa simpleng paghahalo lamang nito sa tubig, at ang matagal na pagkapit sa balat ay maaaring magdulot ng matinding paso. Kaya't kung lye lang ang itinapon kay Conrad, malabong agad nitong masunog ang kanyang balat sa ganoong kalubhang paraan. Maaaring unti-unti lamang nitong mairita ang kanyang balat, ngunit kung walang halong likido, hindi ito agad magkakaroon ng reaksyong masidhi para tuluyang sunugin ang kanyang laman. Dahil dito, napilitan ng mga state troopers at ang prosekusyon na maghinala na posibleng may halong tubig ang itinapon ni Megan, o kaya na may hinalo niya muna ang lye sa tubig upang makabuo ng isang paste bago niya ito ipinahid sa katawan ng kanyang ama. Isa pang posibilidad na isinasaalang-alang sa kasong ito ay kung ibinuhos nga ang lye at na-activate ito sa pamamagitan ng ihi ni Conrad. Kung totoo ngang napaihi siya sa sarili matapos badburan ng lye, posible bang yun ang naging sanhi ng chemical reaction? At dahil may kakaibang komposisyon ng ihi bilang likido, maaaring ito pa ang nagpalala ng pinsala sa balat. Walang tiyak na sagot. Kahit ang mismong tagapagsalaysay ay umamin, "Hindi ko alam, hindi ako isang chemist." Kahit na ang mga ebidensya sa kasong ito ay halos pawang circumstantial o hindi direktang patunay, matapos ang 4 na araw na paglilitis at 2 oras lamang ng deliberasyon, noong July 15, 2023, nagkasundo ang hurado na si Megan ay guilty. Guilty sa paggamit ng kemikal na nagdulot ng kamatayan. Sa mga felony case sa Michigan, ginagamit ang tinatawag na indeterminate sentencing system. Ibig sabihin, ang hukom ang may buong pagpapasya kung gaano katagal ang ipapataw na sentensya. Ang hatol ay itinakdang ibaba 10 araw matapos ang desisyon ng hurado. Dahil sa felony conviction at sa katotohanang ilang araw pa lang lampas sa 18 years old si Megan nang mangyari ang insidente, nanganganib siyang makulong habang buhay para sa pagkamatay ng kanyang ama. Bago gumawa ng pinal na desisyon si Judge Valentine, humiling si Megan na makapagsalita sa korte sapagkat hindi siya tumestigo sa panahon ng paglilitis. Sa kanyang naging pahayag, nakiusap si Megan sa hukom na isaalang-alang ang katotohanang mahal niya ang kanyang ama, na hindi niya kailanman sinadyang saktan ito, at marami sa mga sinabi sa korte ay hindi tumutugma sa aktwal na nangyari. Sinubukan ng prosekusyon na palabasin akong parang halimaw,
Pero hindi ako ganon at kailanman ay hindi naging ganon. Ako ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. Anak niya ako. Pero ngayong wala na siya, hindi ko na alam kung sino ako. Ngunit walang nakahula sa magiging desisyon ni Judge Valentine. Kinilala ng korte na ang iyong ama ay may matinding karamdaman. Ang kanyang pagkakasakit ay hindi na siya ginawang angkop na magulang at paulit-ulit kanyang inilalagay sa panganib. Ang iyong pagkabata ay napuno ng kawalan ng pagkakataong lumaki ng normal. Wala kang tunay na panahon para maging bata. Ang tanging record mo sa criminal na record ay isang driving offense dahil ang iyong ama ay hindi na kayang magmaneho para sa iyo. Ayon sa pre-sentencing investigation PSI, madalas kanyang isinasama kahit saan at kailangang tumigil ka sa pagtatrabaho upang siya'y alagaan. Tinawag ka pa ng iyong ama na isang anghel at malinaw na wala kang intensyong manakit. Malinaw din ang kanyang pagka-alcoholic at ang pagwawalang bahala ng pamilya sa kanyang kalagayan ay naging dahilan ng pagkakahiwalay niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Naghiwalay ang iyong mga magulang noong ikaw ay 8 years old. Ang iyong mga kapatid ay hindi na kayang bumisita sa kanya. Ayon sa iyong nakababatang kapatid, ang huling bisita niya sa bahay ay puro suka sa banyo, sa shower, lababo, at toilet paper sa sahig. Ang mga rumespondeng tauhan ay hirap na hirap tumulong sa iyong ama dahil sa maruming kalagayan ng bahay. Hindi na ito angkop na tirahan. Iniwan siya ng iyong ina at iyong mga kapatid, kaya't ikaw lamang ang naiwan upang alagaan siya. Ang bigat ng responsibilidad ay napunta sa iyong balikat. Hindi mo naranasang maging bata dahil kailangan mong kumilos bilang isang matanda. Oo, ito ay isang seryosong krimen at napatunayang may sala ka, ngunit naniniwala ang korte na, sa edad mong iyon, hindi mo lubos na naunawaan ang magiging bunga ng ginawa mo. Napatunayan ng korte na mababa ang tsansa na maulit mo pa ang ganitong krimen, kaya't hindi kailangang parusahan ka ng buong tindi ng batas. Dapat ang hatol ay tumugma sa bigat ng nagawang krimen at sa pagkatao ng may sala. Sa huli, ipinahayag ng korte ang hatol. Ang hatol sa iyo ay 1 taon sa kulungan, subalit bibigyan ka ng credit sa 500 at 6 na araw na nakulong ka na. Ibig sabihin, pinalaya si Megan matapos ang paghatol dahil lampas na sa 1 taon ang panahon ng kanyang pagkakakulong habang naghihintay ng paglilitis. Nagpa siya si Judge Valentine na bigyan si Megan ng isa pang pagkakataon dahil 1 taon lang ang kanyang sentensya at lampas na siya sa panahong iyon sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis, agad siyang pinalaya. Gayunpaman, si Megan ay sasailalim sa probation sa loob ng 5 taon. Kailangan niyang makapagtapos ng pag-aaral at sumailalim sa malalim na counseling at therapy. Ngunit para sa ilan, ang hatol na ito ay masyadong magaan. Parang nakaligtas siya sa parusa sa kabila ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang nangyari kay Conrad ay isang trahedya, isa sa mga pinakamasakit at pinakanakakakilabot na paraan ng pagkamatay. Ngunit kahit sa gitna ng matinding hirap na dinanas niya, tila hindi niya sinisi si Megan. Marahil dahil sa pareho silang may bahagi sa pagkasira ng isa't isa. Mahirap sabihin. Tulad ng nasabi na, walang tiyak na makakapagsabi kung ano nga ba talaga ang nangyari. Sa tingin mo, sapat na ba ang hatol kay Megan? Comment down below. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Glenda Comawas ng Manila, Bilog Maldita, Lexi, Ems Del Campo, Maria Fumoto, Merlita Churchill, Ina Arroyo, Jamies, Honeylyn Jumawan, Sheila Kubota, Emma Isleta, Michelle Ephraim at Christine Rojas. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.